Aris number 14, live mula pa rin sa KL, Kuala Lumpur, Malaysia. Miss Let, please come in. Ay, Sister L, hindi daw kasi pinag-uusapan sa ASEAN ang mga lokal na issue tulad ng korupsyon. Kaya naman kumpiyansa si Pangulong Marcos na hindi makaaapekto ang kontrobersya sa katiwalian sa paghahanda ng Pilipinas para sa hosting ng ASEAN sa 2026. Ayon sa Pangulo, nakatuon ang talakayan sa ASEAN sa regional issues at hindi internal affairs ng bawat kasaping bansa. Ilang bansa na humaharap sa sariling political o social issues at hindi ito pinag-uusapan sa loob ng ASEAN. Ipinaliwanag ni Pangulong Marcos na sa plenaryo ay sabay-sabay na tinatalakay ng mga leader ang mga hakbang na makabubuti sa rehiyon. Dagdag pa nito, sa proseso ng pagdedesisyon sa ASEAN, ang tanging mahalaga ay ang napagkakasunduan at handang gawin ng bawat miyembrong bansa at hindi ang kanilang sitwasyon sa loob ng kanilang teritoryo. Lakay? Isleta, ano pang mga bentahe, ayan, ang na-achieve ng ating presidente sa pagdalo sa ASEAN Summit ngayon? Siyempre, Lakay. Siyempre, bukod sa pagiging host natin next year, ayan, sa ASEAN Summit. May mga dual lakalan para sa buong ASEAN yung pinag-uusapan. May mga negosyante ba? Sa China. May mga investors bang pupunta pa rin dito kahit talamang ang korupsyon? Oo naman, Lakay, kasi ang yan, doon sa ASEAN, kalakalan sa ng ASEAN pa ang ASEAN, kung saan kasama rin sila sa mga trade agreement, Lakay. Ayan, hari nawa, ayan. Sa bagay, may arrival statement ang Presidente Malu, di ba? Asan yung, may statement ba si Presidente kanina? RH sa TV, ha? Ayan, anyway, pakinggan natin mama yung arrival statement ng Pangulong Marcos. Ayan, kung nag-uwi ba siya ng bacon o kaya batik, ayan. Ika, ano bang pasalubong mo sa amin? Batik-batik ba yung mga pinagbibili mo dyan? Miss Let, pagkain lang sa akin, ha? Yung mga buy one, take one dyan na batik, ayan. Sa ere talaga nangihingi ng pasalubong. O kaya miniature ng Petronas Tower. Okay, sige. Mr. National Airport. Nasa airport na kayo? Lakay. Nakapila dito sa counter, check-in counter. Na ganun ba? Diba? Mag-check-in na nagtatrabaho pa. Ayan. Sige, baka masita ka sa immigration. Safe flight, Miss Let. Ilang oras ba ang biyahe from Malaysia to Manila? Almost 4 hours, Lakay. Matagal-tagal din eh. Kapit-bahay lang pero malayo-layo. Ayan. Okay nga, Rud. Maraming salamat, Miss Let. At Bon Voyage. Basta, huwag kang magmadali. Basta yung pasalubong namin dyan sa duty free. Ayan, pwede ka pa mamili dyan. Yan. I-Viber ko, Lakay, paglapag ko sa NAIA. Email mo na lang. Viber pala. Pag-grab mo na lang pagdating sa airport. Grab na lang daw, Miss Let, kasi parang delikado pag Viber lang eh. Okay nga, Rud. Pwede naman messenger. Pili kayo. Teka muna. Diretso ka ba ng Korea, Miss Let? Diretso ka ba ng Korea? Hindi, Lakay, ibang batch naman. Ibang batch naman. Ibang grupo. Kailan ba ang punta ng Pangulong Marcos sa South Korea sa APEC Summit? Bukas nga ba? Bukas na. Ang bira, biyahe ng biyahe itong presidente. Pero Lakay, nung nakaraang taon, hindi siya nag-attend. Pero ngayon attend siya. Pumunta si Presidente. Ayan, sa bagay kailangan natin mag-imbita na si Presidente doon, Lakay. Nandun si President Donald Trump at si Chinese President Xi Jinping. Tsaka kailangan umattend ng Presidente. Kung hindi siya umattend, pag-iwanan sa pansitan yan. Kailangan din natin mga world leaders yan. Kailangan lang baka kaya tag-desisyon rin, Lakay, sa Presidente na mag-attend nga ngayon kasi wala siya nung nakaraang taon. Yan. Dapat lang. Dapat present yan. Yan pagka baka may destabilisasyon sa Pilipinas kaya hindi punta rito. May kukudi lang. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Miss Let. Mula sa Kuala Lumpur, Malaysia, ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.